ng bayan mo. Viva pong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang tuon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva pong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo, hinggin ng dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva pong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na Ama natin at sa Panginoong Hesukristo naway sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos sa rinang langit, Amang makapangyarihan, Panginoon Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinangangatawanan mong manahan sa mga may loobing tapat at maaasahan. Sa kagandahang loob mo, kami naway makapamuhay bilang mga mapalad na maging iyong tahanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Parurusahan ko ang sinumang tumatalikod sa akin at nagtitiwala sa kanyang kapwa, sa lakas ng mga taong may hangganan ang buhay. Ang katulad niya'y halamang tumubo sa ilang, sa lupang tigang at sa lupang maalat na walang ibang tumutubo. Walang mabuting mangyayari sa kanya.
Ngunit maligaya ang taong nananalig sa poon. Pagpapalain ang umaasa sa kanya. Ang katulad niya'y halamang nakatanim sa tabi ng batisan. Ang mga ugat ay patungo sa tubig. Hindi ito manganganib kahit dumating ang tag-init, sapagkat mamamalaging luntian ang mga dahon nito. Kahit di umulan, ay wala itong alalahanin. Patuloy pa rin itong mamumunga. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama upang sundan niya ang kanilang payot maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang lagi adhikai, pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila, nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral. Ang utos ng poon, siyang binubulay sa gabi at araw. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ang katulad niya'y isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahot, laging namumunga sa kapanahunan. At anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ngunit ibang-iba ang masamang tao. Ipa ang kawangis. Siya'y natatangay at naipapadpad kung hangi umihip. Sa taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat, ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kung ipinangangaral namin si Kristo'y muling nabuhay, ano't sinasabi ng ilan sa inyo na hindi bubuhayin muli ang mga patay? Kung hindi bubuhayin muli ang mga patay, hindi rin muling binuhay si Kristo. At kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo'y hindi pa nahahango sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Hindi lamang iyan, lilitaw pa na ang lahat ng mamatay na nanalig kay Kristo ay napahamak. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para sa buhay na ito lamang, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Ngunit, ang totoo, si Kristo'y muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Magalak kayo't magdiwang, malaki ang nakalaang gantimpala ninyong tanan. Alleluia, Alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahong iyon, bumaba si Jesus kasama ang 12 at tumayo siya sa isang patag na lugar. Naroon ang marami sa kanyang mga alagad at ang napakaraming tao, buhat sa Judea at Jerusalem at sa mga bayan sa baybaying dagat ng Tiro at Sidon. Tumingin si Jesus sa mga alagad at kanyang sinabi, "Mapalad kayong mga dukha, sapagkat ang Diyos ang maghahari sa inyo. Mapalad kayong mga nagugutom ngayon, sapagkat kayo'y bubusugin. Mapalad kayong mga tumatangis ngayon, sapagkat kayo'y magagalak. Mapalad kayo kung dahil sa anak ng tao, kayo'y kinapupuutan, ipinagtatabuyan, at inaalimura ng mga tao, at pati ang inyong pangalan ay kinasusuklaman. Magalak kayo at lumukso sa tuwa kung ito'y mangyari, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga propeta. Ngunit sa aba ninyong mayayaman ngayon, sapagkat nagtamasa na kayo ng kaginhawahan. Sa aba ninyong mga busog ngayon, sapagkat kayo'y magugutom. Sa aba ninyong nagsisitawa ngayon, sapagkat kayo'y magdadalamhati at nagsisitangis. Sa aba ninyo, kung kayo'y pinupuri ng lahat ng tao, sapagkat gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga bulaang propeta." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Kamusta po ang inyong linggo? Sana naman, talagang... Kasi sa akin pong pagninilay, sa mga pagbasa natin ngayong ika-6 na linggo, malaking kinalaman sa kung anong estado ng buhay natin, malaking kinalaman dyan yung ating attitude. Sa Tagalog, yung ating ugali. Pag sinabing attitude, yung ating behavior. O kaya naman yung ating pag-iisip, attitude. Sabihin niyo nga po, attitude. Kasi sa pananaw at karunungan ng Diyos, ang sabi niya, mapalad kayong mga dukha, mapalad kayong mga nagugutom, mapalad kayong mga nagsisitangis, mapalad kayong mga inaalimura. Sa pananaw natin, paano magiging mapalad yon, Father? Lord, paano mo masabi mapalad yon? Mahirap maging mahirap. Bakit siya sinasabing mapalad na ganito na lang, okay na kami, mahirap na lang? At sa pananaw ulit, karunungan ng Diyos, ito yung gustong-gusto nating lahat marating. Sabi, kawawa kayo, kayong mayayaman. Lahat gusto ko yumaman. Kayong mga busog, kayong mga nagsisitawa ngayon. Gusto nga natin maging maligaya. So kailangan natin pagdasalan, pagnilayan na mabuti, ano ba ang gustong ituro sa atin ng Diyos. Kasi kapag kinuha mo lang, pinakinggan mo lang literal, baka magkaroon ng pagre-rebelde sa atin. Kasi mali nga yung ating pangunaw. Kaya ka nga nagdadasal dito Kaya ka nga nandito Di ba? Bago ka tumaya ng loto, dinadasal mo pa sa Nazareno yan Kasi nga, gusto mong yumaman, gusto mong makaahon sa kahirapan. Kaya nga lahat, bago mag-exam, dumadaan dito. Pinapabasbasan nyo pa yung mga passport, yung lapis. Di ba? Yan. Kaya ngayon, tingnan natin, Kasi, sabi ko, malaking bagay yung pagbabago sa ugali natin. Ang sabi naman kasi, mapalad kayong mga naghihirap ngayon. Kasi pagkatapos niyan, ligaya na. Kung nagugutom ka ngayon,
Huwag kang mawalan ng pag-asa. Magtiwala ka lang, umasa ka lang. Kaya nga sabi sa unang pagbasa, di ba? Ang taong nananatiling tapat, nananampalataya sa Kanya, giginhawa, para kang halaman na nakatanim sa tabi ng ilog, na kahit kailan hindi ka mauubusan ng tubig. So kung sakasakali, sa pinagdaraanan mo ngayon, ang sinasabi lang dyan, kapit ka lang. Kapit ka sa Diyos, huwag kang kumapit sa maling tao. Huwag kang kumapit sa tao. Dahil ang tao, may hangganan yan. Nakukuha pa ba? Kasunod pa? Babalik ko ulit. Nasa attitude natin ang susi ng pagbabagong inahanap mo sa buhay. Sige, magbigay tayo ng mga example. Kung sinasabi mong mahirap ka at wala ka nang ginawa dahil mahirap ka, maghihirap ka talaga. Pero kung mahirap ka at kukunin mo yan para magpursigi ka at kumapit ka sa Diyos, isang araw makikita mo yung tagumpay ng iyong pinaghirapan. Mahirap po kasi, kung mahirap nga tayo, tingnan nyo nga yung katabi ninyo. Tingnan nyo nga. Ano ba yan? Mahirap ba yan o mayaman? Sige nga, itsura lang, sa itsura lang. Mahirap ba yan o mayaman? Gutom ba yan o busog? Sige nga, tingnan nyo lang. Kasi gusto ko lang makapagbigay ng konkretong halimbawa para mas maintindihan natin. Kasi kung sinasabi mong mahirap ka, hindi ako naniniwala. Kung mahirap ka, bakit high-tech ang cellphone mo? Rereklamo ka sa Diyos, ang hirap ng buhay. Bakit ka kumuha ng cellphone na pangmayaman? Bakit ka kumuha ng gadget na pang businessman? Wala ka namang business. Ano to? Sasabihin mo mahirap ka, hindi ako naniniwala. Sasabihin mo nagugutom ka, bakit ka magugutom? Imbis na bumili ka ng isang sakong bigas, bumili ka ng bagong gadget. Hindi ako naniniwalang mahirap ka. Kasi sa atin noon, pag sinabing mahirap, eto yun, nasa kalye, nasa barong-barong. Ngayon, mahirap ka, hindi ako naniniwala. Pag pumasok ka sa mga barong-barong, ang lalaki ng TV. Mahirap? O yung ugali lang talaga natin? Bakit ang lungkot ng buhay mo? Hindi ka PWD, pero hindi kayo nag-uusap. Mas gusto nyong mag-text. So, nasaan ang problema? Nasa attitude. Mahirap ka. So, hindi ka mayaman. Huwag kang umastang mayaman. Para tapos ang problema mo. Mahirap. Pero gamit ka ng gamit ng credit card. Ano pambayad mo next month? May interest. Lord, hirap na hirap kami, Lord. Padala po kayo ng tulong. Kanino kumakapit? Sa mga napapautang na may tubo. Bakit? Ano bang pagkakagastusan? Hindi naman importante. Wala lang. Tingnan mo yung mayayaman. Mayaman na. Pero hindi pa rin makita ang sarili na okay na sila. Na kontento na. Kasi para sa mayayaman, kulang pa rin. Nasaan ang problema? Ugali. Yung attitude. Lagi nating dinidepende ang kaligayahan natin sa tao o kaya naman sa material na bagay.
Di ba? Pag naglalabas ng mga listahan, pinakamayayaman sa Pilipinas, pinakamalalaking bayad sa tax. Pero hindi pa rin kontento. Ang dami ng bahay. Ito hindi problema yung bahay. Problema nga nila kasi walang tumitira sa bahay. O ngayon, kayo sasagot. Anong pinoproblema mo? Wala kang pera? Wala kang pagkain? Wala kang damit? Wala kang kalusugan? So, tingnan natin ha. Pagbabaguhin natin yung ating pag-uugali kung gusto natin talaga na maging maayos yung ating pamumuhay kasi hindi naman tayo pinababayaan ng Diyos eh. Hindi ako naniniwalang nagpapabaya ang Diyos. Ito lang yung bahagi ng mga pag-iinarte natin eh. Di ba? No? Mga nag-iinarte lang. Ayaw mong mag-aral. Bakit ayaw mong mag-aral? Eh kasi gusto mo sa private school. Ano problema sa public school? O kaya tuloy, 2 taon o walang papasok. Anong silbi ng mga private school? Ma-identify pa ba yan? Hindi na. O iminumulat na sa iyo ng Diyos yan. Nag-iinarte ka. Eh kung nag-enroll ka na ng online, eh di graduate ka na ngayon. Pinoblema ba yung baon? Isa-isay natin. Una. Pero ikaw na yung makakasagot eh. Di ba? Minsan, pag naglalakad po ako sa paligid, no? Kaya dyan, kung saan man dyan, no? Yung dating mga, pag sinabing mahihirap kasi, no? Yung natutulog sa kalye, di ba? Yung natutulog. Pero, lahat may cellphone na eh. Yung cellphone na dapat pang-send lang ng messages, pang-communicate lang, hindi eh. Pag sinabing may cellphone, kailangan kasi may video, kailangan may internet. Pag kiniwenta mo, buhay ka na dapat sa isang araw eh, kasi magkano ang loan. Pero hindi natin pinagtutuunan ng pansin. Kasi lagi tayong nag-aalburuto sa Diyos. Lord, hirap na hirap ang buhay, ang hirap ng buhay, nalulungkot tuloy ako, Lord. Ikaw ang may gawa niyan. Dahil sa ugali mong ayaw mong baguhin. May trabaho ka, ayaw mong pagbutihin. Nawalan ka ng trabaho, ay Lord, pinarurusahan ako. Mas gusto nyo laging magic. Gusto natin, pag sinabing, Lord, payamanin mo ko, ihulog ng Diyos dyan sa harapan mo. Walang mangyayari sa atin hanggat hindi tayo tumitino sa ating mga maling ugali. Ibinigay na ng Poong Nazareno ang lahat. Pati ang kanyang sariling buhay, ibinigay niya. Ngayon, paulit-ulit na binibigay sa atin yung kanyang salita na pangahawakan dapat natin. Ha? Sabi nga, umasa lang tayo sa Diyos. Umasa tayo at yung ating pag-asa sa Kanya, sabayan mo ng pagsisikap, sabayan mo ng tiyaga, tiyak. Makakarating tayo sa kung saan mo gustong makarating. Magiging maligaya ka, mararanasan mo yung hinahanap mong sarap ng buhay. Amen? Magsitayo po ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit,
naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at huhukom sa mga nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Kami dumadalangin ng Diyos Amang mapagpala upang sa pamamagitan ng matiwasay na pamumuhay, mapabilang kami sa mga tunay na mapalad sa iyong paningin. Buong kababaang loob kaming dumadalangin. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Para sa mga pastol ng simbahan, patuloy nawa silang kumapit sa iyo, Ama, na siyang nagpapalakas sa kanila upang magampanan nila ang kanilang tungkuling maglingkod ng may integridad. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Para sa mga nagnanais na maglingkod sa aming bayan, biyayaan mo nawa sila ng karunungan, integridad at katapatan upang matupad ang kanilang mga adhikain, lalong-lalo na yaong mga para sa lubos na mahihirap. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Para sa aming lahat na nagtitipon ngayon, tulungan mo kami sa aming adhikaing magpapabuti sa pamamagitan ng patuloy na pagmamahal sa kapwa upang mapabilang kami sa mga taong mapapalad sa harap mo, O Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Para sa mga kapatid naming pumanaw, kahabagan mo nawa sila upang ganap silang makasapit sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin at kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami naway dalisayan at panibaguhin ang aming gaganaping paghahain. Kami naway itaguyod ng gagawin naming ito sa pagnanais naming sundin ang loob mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo'y unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakan, nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka, poong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan, dinarakila ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad, at nakiramay sa lahat. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito
upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, inasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagitapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang papupuri sa gararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Buong kababaan loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghen mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo, Amen. Tayo po ang lahat. manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay gawin mong laging manabik na pagsaluhan ang kaloob mong ito sa aming ikabubuhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Langin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang kanilang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Magsiupo muna po ang lahat at sundin po natin ang ating mga ihos para sa maayos na paglabas ng ating simbahan. Maaari na pong lumabas ang lahat ng mga nakatayo na nasa gilid at likod ng ating simbahan. Panatilihin lamang po natin ang